Formally begin this new chapter, we do so amid a development that once again calls us to reflect on our sacred constitutional duty. The Supreme Court's decision on the impeachment case filed against the Vice President. And let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. Oh, okay naman pala. Eh, ano problema? Bakit ito pa? Oh, sige, tuloy. But let it never be said Ah, di ba? Ano naman plano mo? Kumusta naman ang mga kaso natin? Wow, buhay pa, Attorney Christie. Si Chairman George, ayaw akong... Sexy naman. Si Chairman George, anong ginawa? Ayaw akong pakawalan ni Chairman George, Attorney. Pinag-proclaim nila ako. Mas di ba? Fortunately, fortunately, nakaupo na ako as Vice Mayor ngayon. Pero may kaso pa rin ako sa court, criminal court ng Manila at meron kaming petition for review ngayon sa DOJ. Pero, Chairman George, inantihan ka namin sa Supreme Court at saka sa NBI. Milyon na kaso. Bring out the very best in the Senate, this 20th Congress. Therefore, Mr. President, I nominate the good gentleman from Sorsogon, Senator Francis Cheese Escudero, as our Senate President. To second the nomination of Senate President Cheese Escudero. Mr. Senator President, Bato. esteemed colleagues, ladies and gentlemen, as your attorney, it is my honor to express my profound support for one of the sharpest, most intelligent senators I have ever had the privilege of working with. A real attorney with a heart, Senator Cheese Escudero. There are 19 votes in favor of Senator Oh. Francis Cheese Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Cheese Escudero is therefore elected President of the Senate. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus. Nagbabalik! Eto na. Kumahol na naman siya. Eto na naman ha. Porket niluklukan na naman ang mga kasama mong Durobo at Bakulaw, nagtatapang-tapangan ka na naman. Ikaw nga si Balulong. Pero kawawa ho, ito si Totosin. Nilampaso, 19.6 ang boto, 19.5 ang boto. At ito bigyan natin ng magandang reaction ito si Bakulaw. Nagtapang-tapangan ng mama. Porket nakatingin ng boto. Sa bagay, umaasa yung mga alipores mo sa ayuda. Kaya, ayan. Pero tandaan nyo mga Bakulaw, malapit na magtapos ang 3 taon. Baka magkabaligtaran ng sitwasyon. Lalo na sinot pa. Kilala niyo sinot pa. Yung sip-sip himod, not pa. Nako, eto na. Pero bago tayo magsimula, nakalike ka na ba? Like nyo muna yung video natin. Share mo na rin at mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa naka-bell all, mag-bell all ka na para may notification. At kung hindi nyo pa napanood yung video kahapon at kanina umaga, subaybayan nyo. At doon sa mga hindi nakakita ng ating notification, boss naman. Lagi na lang. Baka naman. Ito na, simulan natin. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na inutusan niya ang House of Representatives na maghain ng motion for reconsideration laban sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, nilinaw ni Romualdez na bagamat iginagalang niya ang desisyon ng mataas na hukuman, naniniwala siyang may ilang punto sa desisyon na kailangang linawin. Aniya, we are in the process of reading the decision of the Supreme Court. But of course, we shall respect the decision. We shall also exhausted our remedies. We'll also be preparing a motion for reconsideration. Yan na naman tayo. Nagsalita na naman siya. Preparing for motion. Bakit? Kala ko ba okay na ang desisyon? Bakit may motion pa? Bakit? Takot na? Ang pagbabalik ng agila? Sa himpapawid bubulusok at sisipain ng mga Bakulaw. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo kakatigan ng Supreme Court. Kahit magkampi-kampihan kayo dyan, mga Bakulaw kayo, ang dami nyo! Pahiya kayo! Boo! Napahiya kayo, di ba? Isang sampal sa inyo. Ilang kayo? Mga buhaya.
Oh, pinagtulong-tulungan nyo si Bibi Sara. Oh, ngayon, ito, sampal sa inyo. Tapos ang impeachment. Tapos ngayon, motion. Wow. Umaalingaw-ngaw na naman ah. Mukhang meron naman kayong plano ah. Ah? within 15 days of our official receipt. Ngunit nasa palpalagan ni Senator Dante Marcoleta si Martin Romualdez. Aniya, wala nang pag-asa ang impeachment. Yan. Wala nang pag-asa ang motion for reconsideration. Yun. Dahil Tama. nga unanimous na ang desisyon ng mga judges ng korte. Salamat po. Naisara na ang lahat ng pagkakataon para kay Martin Romualdez. Dahil nga unanimous at immediately executory na ang desisyon ng Korte Suprema. Wala na ang motion for reconsideration. Wala na itong appeal. Kaya naman parang tila ngiting tagumpay na ito para kay Vice President Sara. Kaya naman ang Korte Suprema Yan. naglatag na ng mga requirements para sa due process ng impeachment. Kung sakaling mag-hynorate ng impeachment case ang Kamara sa susunod na taon. How the Supreme Court defines due process Yan in na. impeachment. Makinig kayo. Para sa susunod na taon at hindi kayo magsitigil sa mga kagustuhan nyo, meron naman kayong gagawin. Ito, pakinggan nyo ha. Must include evidence when shared with House member. Ang problema kasi, kahit hindi pa binabasa ng mga member of the House, ayan, pirma. Bakit? May kalakip, sabi na Aling Ledesma. Evidence should be sufficient to prove the charge. Wala nang ebidensya eh. Wala nga sila may pakitang ebidensya. Nanandorobo si BP Sara. Kahit COA ay sumagot na. Ngayon, 28th Congress na. Simula na rin ang investigasyon. Titignan lang natin kung ano yung say. Neto ni Ate Amy. Kasi, unang upo, sana buksan kagad yung kaso ni Tatay Digong. At sino naman ang mapanagot? Yun ang iniintay namin eh. Galingan mo lang Ate Amy ha. Patunayan mo talaga sa sambayan ng Pilipino na kailangan makauwi si Tatay Digong. Yun, di ba yung sinasabi mo nung kampanyahan? Aalamin natin yan, ha? The Supreme Court laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. 1. Must include evidence when shared with House members. 2. Evidence should be sufficient to prove the charges. 3. Articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members. 4. Respondent should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. 5. House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision Yun, dapat ganon. Hindi agad-agaran eh. of whether they will endorse an impeachment complaint. 6. The basis of any charge must be impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current terms of the impeachable officer. 7. Ensure that respondent in the impeachment complaint is heard. A. Provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence. B. Make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all members of the House of Representatives. Dapat ganon. Hindi puro biglaan at kampi-kampihan ang ginawa. Ngayon, ito naman ang pahayag niya. Dahil nga nanalo at siya na naman ang Speaker of the House, ang mama, bumoses na naman. Meron naman siyang pahapyaw. Hindi raw sila mananahimik ng basta-basta lang, ganun-ganun lang. Yan na, nasa video. Abangan natin. Kayo na bahalang humusga kung ano na naman ang kanyang pahayag. As we formally begin this new chapter, we do so amid a development that once again calls us to reflect on our sacred constitutional duty. The Supreme Court's decision on the impeachment case filed against the Vice President. And let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. Okay naman pala. Ano problema? Bakit ito pa? Sige, tuloy.
but let it never be said Di ba? Ano naman plano mo? Hindi pa rin talaga Ismi yung Marimar, oh. Gagawa na naman ito ng plano. Ano naman kaya? Ito na lang, yung taon na to, yung termo na Bungit-ngit, ito yung pinakamagulo. Na naging parte ng pamumuno. Grabe, no? that the house of the people bowed in silence. Kita nyo? Kaupo pa lang, kahalal pa lang. May plano na naman sila. Grabe, no? Ibang klase mag-isip ito. Ibang klase talaga kayo. Na kayo ng bugi. Tuwan-tuwa na naman sila. Tapos pag hindi sila kinatigan, magangaw-ngaw. Hindi raw tama ang ginawang desisyon ng Supreme Court. Ganyan-ganyan din nung dati. Nung nag-speech, di ba? Binira niya yung parang huli, nag-file na at impeach si BP Sara, nagsalita din niya si Balulong. Naghiyawan yung mga tao. Yay! Nung lumabas ang desisyon, eto, malungkot, At ngayon may balak, At the time, we draw a line. The power to initiate impeachment is the exclusive domain of this chamber. It flows from the people's will and rests solely on the clear language of the Constitution. Naku. It is neither granted nor guided by any outside institution. Nako! The court may close a case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. Talaga ba? Wow! Ibang klase! Kung ako sa inyo, magsitigil na kayo sa mga pambabatikos nyo kay BP Sara. Eto na naman sila. May plano na naman, Hindi sila titigil talaga, Di ba? Hindi sila titigil at hindi sila mananahimik lang. Gusto nila talagang tibagin si BP Sara. Pero, magtrabaho na lang kayo. Mas maayos pa. Kaso nga lang, baka mamaya, pagkatrabaho nyo, ubos-ubos. Walang patunguhan ang kaba ng bayan, sabi ni Aling Ledesma. We are not moved by personalities, but by principles. We are not driven by vendetta, but instead by vigilance. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. Ano ba ang truth kasi? Alam na ng sambayan ng Pilipino kung ano ang katotohanan. Kaya hindi na sila nagtataka bakit kayo ayaw niyong tanggapin ang desisyon ng Supreme Court. Ito na naman kayo. 20th Congress. 3 taon na naman ito. Diyos mio Marimar. 3 taon na naman magkakawindang-windang ang Senate at ang Congress. Speaking of Senate, hindi naman pala windang-windang ang Senate. Kasi, lamang. Iyak si Toto Sen. Iyak. Bakit? Talo sa botohan. 19-5 ang score. May nag-tridor. Akala natin si Tulfo ay boboto dito kay Toto Sen. Hindi. Akala natin, yung kakampi. Yung kakampi niya noon, Isko po. Pero may traitor, na isa. Na dating pumanig sa Duterte dahil, ano to dati? Senate President. Ngayon, kinuha ni Chis Escudero yung pagka-Senate President niya, galit na galit ang mama. Ngayon, binoto niya si Toto Sen. Kilala niyo ba siya? Tag nyo sa comment section. When institutions falter, the house of the people always stands firm. Tigil. Ang dami niyong sinasabi. Eto tayo sa Senado. Tinambakan ho, 19-5 ang score. Mamaya na kaya siguro ito. Ipasok ko muna itong si Attorney Harold Duspicio at si Attorney Trixie. Binanata na. Ito si Kumilik-milik Chair. Yari ka milik-milik Chair. Sandamakmak na kaso ang aabutin mo dito sa mga galing na abogado. Ito, pasok mo.
Nananamantala lang ako sa pagkakataon kasi may nakita ako, baka kilala ninyo. Yeah, buddy! I'm with Attorney Trixie. She looks so Filipina and beautiful. You look so Filipino. Kumusta naman ang mga kaso natin? Wow, buhay pa, Attorney Christie. Si Chairman George, ayaw akong... Sexy naman. Si Chairman George, anong ginawa? Ayaw akong pakawalan ni Chairman George, Attorney. Pinag-proclaim nila ako. Mas di Fortunately, fortunately, nakaupo na ako as Vice Mayor ngayon. Pero may kaso pa rin ako sa court, criminal court ng Manila at meron kaming petition for review ngayon sa DOJ. Pero, Chairman George, inantihan ka namin sa Supreme Court at saka sa NBI. Milyon na kaso. Fight. Ang nilaban namin, laban Yeah, sa'yo. Sana Chairman hindi Georgie. maulit sa 2028. Sana mawala ka na sa 2028. Yeah! Impeachment. Nangangamoy impeachment ba tayo? Baka meron tayong gustong kausapin na member of Congress niyan para i-endorse yung impeachment natin. Kapag meron, ako mismo magsusulat ng ating Yo! articles. Thank you for giving us hope, Attorney. And good luck sa Vice Mayor pala. Yeah. Vice Mayor na ang tawag natin sa kanya. Vice Mayor sa... Reyna Mercedes Isabella, the future best down in the Philippines. Reyna Mercedes Isabella, ma'am. Yeah, buddy. Okay, sige. Bati naman kayo sa mga nanonood sa Luminous. Hoy, andito ako ngayon. Kasama ko si Attorney Trixie, ang pinaka-popular na attorney sa buong Grabe sa Philippines. bola, oh. Ang aga-aga pa, wala pang barya. At hello po sa inyong lahat. At supportahan po natin ang show ni Attorney at bantayan natin ang buong Pilipinas para lahat ng kalokohan sa ating bansa hindi na maulit. Thank you very much, Attorney. Thank Ay, you, Vice Attorney. Mayor. I'm looking forward to speaking with you mamaya dahil mag-guest tayo dito sa Oo nga, Billionaire. guest kami pareho sa Bilyonaryo. Kaya nananamantala lang ako, nakita bigla eh. Yep. So thank you very much, sir. Thank you, madam. Naku, yari. Merong malilintikan dito. Sandamakbak na kaso, diniretso ni Atty. Respicio. Di ba? At ito na, iyak! Iyak! Talo! Ang pangarap na pagka-Senate President, nauwi sa pagkatalo. Bakit? Ano nangyari? Hindi ho siya binoto. Eto magsasalita yung mga ibang senador ha. Tapusin nyo yung video at malalaman nyo kung sino ang magiging Senate President. Iyak si Toto Sin! Oo, malamang. President in 2016, I could not support him. Because we belong to different parties, Mr. President. When he aimed for Senate presidency, I did not support him then either. Aaminin ko po, Mr. President, wala pong direktang suporta na nakuha sa akin si Senator Escudero sa mga nakaraang laban niya sa politika. So bakit po si Senator Cheese Escudero? Dahil bukod po sa hindi nawala ang tiwala niya sa atin, hindi po niya tayo nakalimutang i-mentor, i-challenge, i-inspire. He truly brings out the best in us. Higit sa lahat, klaro po ang mga gusto niyang ma-accomplish. Sa kabila po ng ingay sa politika, ang gusto lang po niya ay work. I join his cause and I believe Senator Cheese can bring out the very best in the Senate this 20th Congress. Therefore, Mr. President, I nominate the good gentleman from Sorsogon, Senator Francis Cheese Escudero, as our Senate President. Thank you and may God bless us all. Thank you, Senator Joel Villanueva, the Acting Majority Leader. Yes, Mr. President, I ask that Senator Gatchalian be recognized for his seconding nomination. Senator Sherwin Gatchalian is recognized. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Noong 19 Congress po, nagkaroon po ako ng pagkakataon at oportunidad na makatrabaho po si Senate President Cheese Escudero. At bilang chairman po ng Senate Committee on Ways and Means, ang aming trabaho ay gumawa ng batas para makahanap ng bagong sources of revenue. At dahil po sa kanyang liderato, guidance, at sabi na nga ni Senator Joel, pagpupursige, nakapagpasa ho kami ng 10 batas sa Committee on Ways and Means kung saan makakalikom ang gobyerno ng halos 300 billion in new sources of revenues. Hindi ko makakalimutan nung binabalangkas ho namin yung Create More Law na isa sa pinakakomplikadong batas na hinawakan po ng Senate Committee on Ways and Means. Merong mga 2, 3, 4 na gabi na pumunta ho siya sa aking tanggapan, umupo doon hanggang hating gabi at hindi ho aalis kung hindi ho matapos yung batas. Kaya po, dahil po sa kanyang pagpupursige, ang Create More Law ay ating na isabatas at ngayon ay pinapatupad po ng ating pamahalaan pang nasyonal. So with that, Mr. President, it is my great honor, it is with great honor to second the nomination of Senate President Cheese Escudero. Thank you, Senator Gatchalian, Acting Majority Leader. Yes, Dalawa Mr. na yung President, boto ha.
Ronald Bato de la Rosa be recognized to second the nomination. Senator Ronald Bato de la Rosa is hereby recognized. Pangatlo na yan, si Sir Thank you, Mr. si President. General Bato. Mr. Senador President, Bato. esteemed colleagues, ladies and gentlemen, as your attorney, it is my honor to express my profound support for one of the sharpest, most intelligent senators I have ever had the privilege of working with. A real attorney with a heart, Senator Chis Escudero. Yun! He whose nomination I have the honor of seconding. So we may call once again him Senate President. I admit that I started as a reluctant supporter of our Senate President, caught up in the whirlwind of events at the time. I gave the kind of support that was almost synonymous with surrender, with raised hands and tear-stained eyes, as if to say, wala na rin akong magagawa. But in the last few months of the 19th Congress, he showed us how his steady hand and calm voice shielded the Senate from anything that gets in the way of our sworn duty to the people, from any threat to our mandate. Whether or not it is a coincidence that Escudero means shield bearer, I do not know. But of this, I am sure, Senator Chis has more than lived up to his name, safeguarding the Senate. In Senate President Escudero, we find exactly a leader who stands firmly at the forefront, ensuring that amid political fires, the Senate remains to be a body of still water that runs deep, reflective of the views and interests of the people. However, unlike a cold metal shield, his leadership warms our heart. With his almost transcendental adeptness, he comes up with a compassionate solution that works for all parties, especially for the Filipino people. And now, as I offer my support, once again, it is no longer an act of defeat or surrender. No longer to say, wala akong magagawa. Instead, it is one of conviction. We are making the right decision. The shield-bearer leader with a heart is the right choice. Maraming salamat, Mr. President, and I look forward to all that we shall accomplish in the 20th Congress. Thank you, Senator Bato de 3-0. la Rosa. The acting majority leader. 3-0 I ha? move that Senator Raffy Tulfo be recognized Yung to second the nomination. Yung Senator Raffy nangangarap, Tulfo is hereby recognized. nangangarap maging Senate President, yung puti-puti na yung buhok. Lakas mo kasi manira eh. Ayan, tuloy. Wala nang naniwala sa'yo. Tuloy. Recognized. Thank you, Mr. President. My dear colleagues, today I rise not just to nominate a leader, but to honor a legacy of service and unwavering commitment to the Filipino people. I proudly support the nomination of Senator Francis Chis Escudero. Oh, More than 4-0. anything, his experience and record in public service speaks for itself. From his early days as one of the youngest lawmakers in Congress to his role as Senate President during the 20th Congress, Senator Escudero has consistently championed legislation that uplifts lives. Under his leadership, the Senate passed key measures that strengthen our sovereignty, boost our economy, and protect our most vulnerable. But beyond the bills and titles, Senator Escudero brings leadership with heart. Matibay na puso ang kailangan upang pagtagpuin ang 23 magkakaibang opinyon dito sa Senado. At ibalanse ang mga ito sa direksyon na nais tahakin ng ehekutibo. He may have faced criticism for some decision taken as Senate President, but he made sure that those decisions were backed by sound reason and solid legal basis. As a leader, he was able to handle 23 hard-headed and strong-willed individuals with 23 different advocacies and opinions. Kaya naman, malaki ng respeto ko sa trabaho ng isang Senate President. So today, with full confidence in his ability to lead, to listen, and to deliver, I nominate Senator Francis Chis Escudero because our nation deserves 4-0 nothing less. Thank you. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Botohan ito sa pagka-Senate President. 4-0 na ho ang lumalabas na resulta. Mr. President, I move that Senator Juan Miguel Zubiri be recognized for his nomination. Senator Naku, Juan matagal yan. Oo, yan yung dating inagawan sa pagka-Senate President. So, ang lalabas dito, 4-1. Kasi ito, buboto kay Toto Sen. I-forward na natin yan. Mahaba kasi yan, pag nagkwento. Akala ko mali din yung pangalan ko. Akala ko kasi,
Kala rin natin, oo, kakampihan sa mga maayos. Eh, napapansin natin, nawawala na sa linyada. I-advance ko na to kasi mahaba yung boto niya. Ang boto niya, sa mamang nakaputing buhok. Traditionalist, he's protecting always the Senate standing and legacy as the nation's last Oh, myself since 1998. I guess with him, it's 1992. To show oh his haba, di ba? Advance ko na. So my dear colleagues, Ito. Transparency, Ito. grasp of the Pagkatapos ni, It is my honor to ito second na. the nomination Binoto rin yan. Si Toto Sen. Ang labang, ang lumalabas, 4-2. Senator Vicente C. Soto III for the Senate presidency, a former Senate president and the most seasoned member of this chamber, now in his 5th Senate term. Senator Soto brings unmatched institutional memory and legislative experience, as well as a firm grasp of the discipline and the decorum that this august institution demands. He understands both the weight of the Senate's traditions and the demands of principled dissent, qualities that powerfully distinguish his ability to lead the Senate. I was in my first term in 1998 till 2004. I was the majority leader in 2001, and he was the minority leader. Fast forward on my 3rd term, he was a Senate president for many years, and I was his trusted chairman of the Committee on Finance. We've worked together for more than 25 years, and I can attest to his discipline that he will lead with transparency, discipline, decorum, accountability, and many more, the traits needed by the institution at this time. Ma'am, oo, kasi iyan, kapag yung boss mo, o yung iboboto mo, gusto niya ma-impeach si VP Sara. Kaya ayaw din ng tao dyan sa tao na yan. Ikaw akala namin, si VP Sara, ikakampi mo. Bakit kinampihan mo yung puti buhok? Wala ngayon ng tiwala sa'yo ng Maka Duterte. Kasi kumakampi ka doon sa gusto ma-impeach si VP Sara ang nakararami ayaw nga na impeachment. Diba? Yun lang. This designation affirms our commitment to a Senate that is discerning and grounded in democratic principles, engaging in the work of legislation with integrity, transparency, accountability, and independence. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Orto, Legarda. Majority Leader. Mr. President, there are no other nominations. I therefore move that we close the period of nomination and proceed to vote for the position of the President of the Senate. Oh, yan. Is there any second? Senator Alan, Peter? Is there any objection? There being none, the motion is approved. We shall now proceed to vote. Roll Ayan call na. vote, the Honorable Ayan na, botohan na. So, 4-2 na score Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Escudero, Senator Ejercito, Senator Estrada, Escudero, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Soto. Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Tinabla! Si Lapid, tinabla si Si Lapid, ang binoto si Chis Escudero. Tinabla mo. Naku. Ang laka ng tipakalong. Hindi sila bati ngayon, ma. Ni Toto Sen, hindi sila bati ni Lapid, ha. O, tingnan mo, ituturo si ituturo si Chis Escudero. Senator Ayun. Legarda, Ayun. Senator Marcoleta, Senator Marcos, Escudero. what is the vote? Escudero. Escudero. Hina. Ayun na. Escudero. Mahina. Senator Padilla, Senator Pangilinan, and I'd like to explain my vote after the voting. Escudero. Narinig nyo, ha? Pero mag-explain siya. Tuloy. Senator Soto, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Escudero. Senator Villar Mark, Senator Escudero. Zubiri, Soto. Yari! Tinabla. Kala natin magkakasama sila. Pero tinabla ng isa. At yung katabi niya,
Talagang, iba talaga ang politika, no? Pag nauna na, nakararami, magkakabaligtaran ang boto. Lalabas na ang ano dito, resulta, ha? There are 19 votes in favor of Senator Oh. Francis Cheese Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Cheese Escudero is therefore elected President of the Senate. Senator Francis Pangilinan. Thank you, Mr. President. Congratulations to Senate President Escudero, maybe. Binoto niya rin si Escudero. Magpapaliwanag ang mama. Mr. President, fellow senators, please allow me to explain my vote. Please proceed. In the last 2025 elections, despite what critics said was a campaign headed for defeat, we defied the odds and pulled off a come-from-behind win and landed in the top 5. Starved of much-needed resources, our ragtag team of mostly volunteers fought tooth and nail, tao sa tao, mano a mano, house to house, SOCMED account by SOCMED account. It was a bruising, hard-fought victory. And we campaigned daily for over 6 months throughout the country under one banner. Pababain ang presyo ng bigas at pagkain. Palakasin ang hanay ng magsasaka, mangingisda at agrikultura. It is a banner I know well. For over 15 years now, I have carried it in the legislative branch as chairperson of the Agriculture Committee from 2010 to 2013, and then again from 2016 to 2017. In 2014 and 2015, I carried it more forcefully in the Executive Department as Food Security Secretary, heading the critical agencies such as, and namely, National Food Authority, National Irrigation Administration, Philippine Coconut Authority, and the Fertilizer and Pesticide Authority. In a period of just 1 year during our stint, with the full backing of former President Aquino, we won a major battle for the Filipino people. Panalo ang kababayan natin dahil natigil natin ang pagtaas ng presyo ng bigas at napababa pa ito ng hanggang 3 piso kada kilo sa loob lamang ng 1 taon. From 2014 to 2015, Bilisan mo, sir. Bakit si Escudero ang binoto mo? Pero abangan natin yan sa sunod na mga araw, ha? Kung umabot ka dito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, tilagay nyo sa comment section kung saan bansa ka. Hanggang bansa o lugar. Hanggang sa muli. Bye-bye!